Building for a better tomorrow. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng kawal ng bayan ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng alas 7 ng gabi. Nakamit ang kaunlaran ng ating bayan. Bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya't ipagpunyagi ang kaunlarang nakamtan. Pahalagahan ang natamasang kapayapaan. Makipagtulungan, makiisa, at makipagbayanihan. Lahat makikinabang bayanihan para sa atin to. Armed Forces Radio, ang himpilan ng kawal ng bayan. DWDD. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts. Katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts, at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City. O tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this custom screen. Pre, kamusta ang biyahe? Okay sana, kaso madalas naman nagkakaproblema din ko. Grabe, kung di bumulaktot, pag minalas-malas pa, ay mapuputulan ng rayos. Kaya lagi na lang akong nagpapagawa at nagpapalain. Umiiyak na nga ang bulsa ko sa laki ng abala nito at gasto. Pare, isa lang ang solusyon dyan. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Tularan mo ako. Maganda at maporma na ang motor ko, matibay at pangmatagalan pa ang mags ko. Silver Star Cycle Wheels. Kasangga mo sa hanap buhay. Yan ang lahing maporma! Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Tutok lang po kayo dito sa programang J&J sa Double D. Siyempre, every Monday po tayo, 7 to 8. Sa mga tagapakinig natin, huwag po kayo lilipat ng talapitan at marami po kayong matututunan dito sa programang J&J sa Double D. Tungkol po sa mga motorcycle. Kung may problema po kayo, ay pwede po kayo magtanong. Siyempre, sa aking mga co-host, sa panguna po ni kasamang Odi, ni Haji, ni Hadja, at ni kasamang Perdi. Siyempre, si kasamang Raymond, mga kaibigan, di pa rin natin makakasama dahil meron lamang inaayos din ang co-host natin ng JJ sa Double D, si kasamang Raymond. Kaya sa mga tagapakinig natin, ako, tutok po kayo. Siguradong pwede po kayong magtanong at marami po kayong matutunan. At siyempre, ang gagawin muna natin ay pababati muna natin ang ating mga kasama dito sa programang JJ sa Double D. Si kasamang Haji, 30 seconds, go ahead. Okay, maraming salamat kasaman John sa aking mga kasamang host, Engineer Perdi Medina, ang aking may bahay na napakaganda. Yo, very good. Palakpak. Sinasabi ni kasaman John na kahawig ni Vilma Santos.
Gobernador ng Batangas. Yan. At ito aking kasamang napakagandang lalaki na parang si Eddie Garcia, Yan. George T. Odi. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa aming mga tagapakinig sa aming programa sa palatuntunan ito, J&J sa Double D. Makinig lang po kayo at marami kayong matutunan, makukuha lalo na sa inyong mga motorsiklo. Good evening sa iyo, balik sa iyo kasamang John. Yan po mga kaibigan, ang ating ko, si kasamang Haji at siyempre si kasamang Odi, 30 seconds. Kasamang Odi, go ahead. Okay, magandang gabi po sa mga tagapakinig ng GNG sa Double D. Okay, ano na ko pong babatiin itong aking kaibigan, si Councilor Eric Atchinsa po, ng Lungsod ng Dasmariñas, Dr. Edith Atchinsa po, Pastor Dini Umpad ng United Pentecostal Church, Pastor Greg Umpad, Pastor James Umpad, Pastor Greg Galitza, Pastor Salud Dibar, Nina Umpad, yung aking asawa, Rolaylin, Bing, Yinyin, at itong aking pamangkin na si Jinjin Salvador, Eli Teresas, Raul Torsar, yan po ang mga kaibigan ko, at magandang gabi po sa inyong lahat. Balik sa iyo kasamang Diyos. Yan po mga kaibigan, ang ating ko, si kasamang Odi at siyempre pabatiin din natin si kasamang kasamang Hadja, go ahead. Magandang gabi sa lahat, sa aking mga kasama dito, Sir John, George Odi, Haji, and Ferdy. At ang ating technician, Si kasamang engineer Ronald Angeles. magandang gabi. Hoy, tumingin Yan. sa akin. Yan mga kaibigan. At siyempre, yan po mga kaibigan, ang pagbati ni kasamang Hadja. At siyempre, ang babati naman, si kasamang Ferdy, 30 seconds, kasamang Ferdy, go ahead. Yes, good evening sa inyo lahat at good evening po sa mga listeners ng JJC Double D. At siyempre, binabati ko ang ating barangay captain ng Alman sa Ulo na si Roger Alejandro at ang Las Peñas sa councilor na si Engineer Henry Medina. At siyempre, babatiin ko rin ang aking misis na si Lynn at aking tatlong anak si Pay, Mikey, and Faith. At good evening po sa mga tagapakinig ng JJC Double D. Yan po mga kaibigan, si kasamang Ferdy. At siyempre kasamang Ferdy, kasamang Odi at kasamang Haji at Hadja. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre alam naman natin ngayon ay pasukan ng mga estudyante ngayon. Dapat ang ating mga estudyante lagi silang may dalang payong, may dalang mga dapat ay may plastic, kapote. At alam naman ninyo ngayon ay talagang ang ating mga barangay at ang ating mga kapulisan ay talagang tumutulong sa ating mga estudyante. Kaya yung ating mga magulang ay siyempre medyo ang inyong pong mga anak ay dapat lagi po ninyong babantayan. Dahil minsan baka lalo yung mga kinder, yung mga grade 1 pa lang at pagka yun ay naiiwan sa mga eskwelahan, siyempre yung iba niyan hindi pa sanay, umiiyak. Baka mamaya ay merong magsasabi na susunduin ay biglang sasama. Kaya dapat gagawin ninyo pag ang inyong mga anak ay hindi pa kayang mag-isa, lagi ninyong babantayan sa kanilang pagpasok at sa kanilang pag-uwi, dapat kayo ang sasalubong. At nakikita naman natin ngayon ay lalo dito sa Almansa, dito sa elementary school, Las Piñas, ay kanina ay talagang nagkaroon ng pasok ang ilan nating mga estudyante. At ang mga teacher natin na talagang yung ibang mga estudyante ay siyempre nagkakilala sila at tinitingnan pa nila kung saan yung kanilang mga kwarto. Yung mga teacher naman ay talagang makikita mo sa dami ng kanilang tinuturuan ay dapat wag po kayong masyadong magiging mainit ang ulo. Bawal po ang mamingot, mga kaibigan. Baka mamaya pagka matigas ang inyong mga estudyante, pipingutin ninyo. Meron na pong batas dito at siyempre huwag ninyong gagawin yan. At siyempre ko, kasama Ferdy, tanungin kita, kanina pagpasok dito sa itong June 3, araw ng Lunes, Monday, ay ano ba ang mapapansin mo sa ating mga
eskwelahan dyan sa lugar ng Almansa, Las Piñas City. Go ahead, kasama Perdi. Yes, napagawi nga ako rito sa Almansa 1 sa may elementary school. At dito ay marami pa rin late enrollees na kasama nila yung kanilang magulang at kanilang mga anak. At ngayon pa lang nag-enroll. At yung iba nga ay medyo hinahanap pa nila yung kanilang mga classroom at mga section. At syempre, irregular pa ang klase ngayon. At sa dahilan na sila ay marami pang humahabol ng mga nag-enroll at yung mga naka-enroll na hinahanap pa yung mga section at yung mga teacher ay inaayos pa rin at ni-introduce pa nila sa ngayon yung kanilang sarili sa teacher at nagpapakilala. Siyempre, para magkakilala sila lahat magkakaklase at yung teacher at kung introduce yourself. Yan, ako, nakita ko ninyo mga kaibigan. Yan ang nakita kanina ng ating host na si kasamang Perdi. Sir, pitalong din naman natin si kasamang Odi dyan sa may lugar ng Dasmariñas. Kasamang Odi, kumusta naman yung lugar ng Dasmariñas? Sa lungsod ng Dasmariñas, talagang nakita ko kaninang umaga na balang-abala na ating mga kapulisan sa mga elementary school, lalo sa National High School ng Luzon, Dasmariñas, elementary school, talagang abalang-abala sila sa pagmamanman ng mga estudyante at alam mo naman, pagpasukan. Itong mga pagpasok, pagpasok talagang minsan andyan yung mga rukot, andyan yung mga kaunting kawatan sa lugar ng mga school. Kaya medyo sa tingin ko dito sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dasmariñas, ay talagang abalang-abala sila. Na sa pagtulong kamo at pag-alalay. Ayan ang ginagawa ngayon ng ating mga kapulisan dyan sa lungsod ng Dasmariñas. Okay, at mabuhay kayo, mga kapulisan natin yan sa lungsod ng Dasmariñas. Okay, balik sa iyo, kasama Jun. Yan po mga kaibigan, ang ating host, batang-bata, si kasamang Odi. Siyempre, tatanong din naman natin, bukod dito sa lugar ng Dasmariñas, ang ating ding kasama, host din natin, si kasamang Haji. Ikaw ba, kasamang Haji, ano ba yung nakita mo kanina para malaman nating makababayan at ano may papayo mo sa mga estudyante, sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak? Okay, maraming salamat kasamang Jun. Kanina maaga tayo umalis ng bahay para mag-ikot-ikot sa buong lalawigan ng Cavite. Ngayon, nakita natin sa unang punteriya natin ay mga eskwelahan. Kaya sa ating mga napagmasdan, una-obserbahan sa mga eskwelahan kanina ay punong-puno ng mga estudyante at parang nakikita mo sa mukha ng mga estudyante ay tuwan-tuwa. Masasaya sila, no? Mababakas mo sa mukha nila. Sa kanila ngayon, kasamang Haji, at yung mga bata ngayon ay talagang umaga pa lang, ay talagang makikita mo, sabik silang mag-aral. O tama ka kasamang Jun. Kaya nga kanina, umaga ko umalis, gawa nung may mga estudyante na alas 6 pa lang ay yung starting ng pasukan nila. Kaya nakabantay sa kanilang mga eskwelahan. Oo, kaya alas 5 pa lang umalis ako kanina, umikot-ikot ako sa lalawigan ng Cavite at yun na nakita natin. At katulad ng sinabi mo na mga barangay natin at kapulisan ay magkakasama sila sa pagmamasid sa paligid ng eskwelahan. Saka kasama pa sila pagka kumakanta yung bayang Oo, diba? Pagka tinaas yung ating bandila, nandoon sila, nakasama sila. At yung mga magulang din ay natutuwa doon sa mga anak nila na nakasuot ng uniforme. At mga bago, dala nila yung kanila mga mga bag. At talaga namang pati mga magulang ay natutuwa. Yun lang ang napagmasdan natin kasama Jun. Yun. At siyempre kasama Haji, yan po mga report niya. Siyempre nakita natin si Tata Greg. At good evening po, Tata Greg. Yan ang ating kasama rito na batang-bata pa. Si broadcaster ng DWDD. Oo, at siyempre kasama Haji, si kasamang Haja. Ikaw ba kasamang Haja, ano ba yung nakita mo kaninang umaga sa pagpasok nating mga estudyante? Bukod dahil sabi mo sa akin, galing ka dyan sa may parting Cavite. Ibalita mo nga. Go ahead. Gandang gabi sa lahat. Kaninang umaga, 5 o'clock exactly, nasa Bukandala ako sa Cavite. Imus, Cavite. Naobserbahan ko sa high school, sobra ang grade 7. Halos hindi magkasya sa mga rooms. Sobra ang grade 7. Tapos,
Kaya hanggang ika-second week ng June, continuous pa ang enrollment. Kaya puno-puno ang mga eskwelahan. Yun, talaga yan. Mga kaibigan, nakita naman ninyo kung gaano kasisipag ang mga co-host ng JJ sa Double D. Siyempre, kasamang Haji, kasamang Haja at Odi at kasamang Perdi, sa tagapakinig natin, tayo muna maghanap buhay. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts. Katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts, at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almansa, Las Piñas City. O tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this cut, so scream. Kamusta ang pasada, pare? Ay, nako. Kung saan naman malakas ang pasada ko doon pa nagloko ang rayos ng rim ko. Di naman ako, pre, nagkulang sa pagpapanay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sibay ba ang hanap mo? Umiwas ka sa abala. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Sa abot kayang halaga, subok sa tibay, maporma pa. Silver Star Cycle Wheels. Yan ang lahing maporma. Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Kasama natin si Odi, si Haji at si Haja at si kasamang Perdi. At syempre kay kasamang Odi, meron lamang mananawagan mga kaibigan. Sige, go ahead kasamang Odi. Ito tungkol kasamang yun sa lalawigan ng Palawan na kung saan hindi po pwedeng mag-enroll ang mga estudyante, particular dyan po sa Limonguhan, kung walang dalang 5 hollow blocks, 5 pieces of hollow blocks at saka kahoy. At yan marahil panawagan ito ng mga magulang dyan, magbuhat sa Alimanguhan Elementary School at National High School. Kasama Odi, hindi po pwede yan. Siyempre, hindi po pwedeng hindi nila papasukin yan at bawal yon yung estudyante pagdadali mo ng hollow block. Ayun nga, kaya nakatanggap ako ng text ngayon na tungkol dyan sa bagay na yan at talagang binibigyan natin ng atensyon ang Department of Education dyan sa lalawigan ng Palawan na kung po pwede ay check lamang kung gaano katotoo ito pong nangyari sa Alimanguhan Elementary School at Alimanguhan National High School, na hindi pwedeng tanggapin ng guro dyan sa lugar ng nabanggit na eskwelahan kung walang dalang hollow blocks at saka 2x2 na kahoy. Yan po kasamang yun ang panawagan, magbuhat sa lalawigan ng Palawan. Kasamang yun, balik sa'yo kasamang yun. Yes. Lapit ka, lapit. Anong munisipalidad yun? Kasamang Haji Alimanguhan Elementary School at nasasakupan niya yan ng lalawigan ng Palawan. Yan yung katanggap ko pa lang ng text, magbuhat sa lugar niyang kasamang Haji. Okay. At yan nga mga kaibigan, kung saan nag-text nga dito kay kasamang Odi, dito sa may Palawan, na sana kung nakikinig man ng direktor dyan sa Palawan o principal, ay dapat bigyan nyo to ng aksyon ng ating mga estudyante, ay inyo pong papasukin, huwag po ninyong pagdalan ng hollow block para lamang makapag-aral sila. Dahil alam naman po natin, meron pong budget yan, sana ay yung budget ay ilagay po ninyo sa eskwelahan. Tsaka kasama yun, napakabigat yun, hollow blocks. Oo, kasama nga Haji. Kaya yun nga, panawagan. At siyempre kasama nga Haji at siyempre tungkol naman sa mga motorcycle tayo, no? At dito nga sa mga tagapakinig natin, lalo yung mga mayroong mga motorcycle dyan sa may lugar ng dyan sa malapit mga kaibigan dito sa may tapat ng
dito sa may Perpetual, dito sa magbubukas po tayo diyan. Ang pangalan po ng tindahan ay ito pong Vicente Motorcycle. Ito po ay pag-aari, mga kaibigan, ni Sharon. Ako, kaya kayong mga may motorcycle diyan sa Cecilia Village, sa Times, ay magbubukas po ang Sharon Vicente Motorcycle. Ang opening po ay June 8. Yan. Siyempre, binabati natin yung may-ari na talagang napakabait, kaibigan natin, si Mrs. Sharon, mga kaibigan. At yung kanyang katiwala, kanang kamay, si Jing, at yung si Manang. Siyempre, hindi mawawala yung ating secretary natin, ating alalay, si Rochelle, mga kaibigan, at ito rin si Marjorie, at siyempre yung ating mayordoma sa bahay, si Sheila. Kaya lagi lang kayong bantay lang dyan sa ating bahay para hindi tayo masingitan, Rochelle at Marjorie at Sheila. Mabuhay kayo dyan, tatlo. At alam mo, kasamang Perdi, kasamang Haji at kasamang Odi, kasamang Hadja, ay yung mga motorcycle diyan sa may tapat ng Sicilia diyan sa may lugar ng Perpetual, sa Times, ay nako, hindi na sila kailangan pumunta pa ng malayong lugar, kundi puntahan nila yung bubuksan nating tindahan diyan sa lugar nga ng itong pangalan ng tindahan. Inuulit natin, ang Vicente Motorcycle. Nako, kumpleto dito ng pyesa, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda. Kaya nako, murang-mura, punta na kayo. Sa June 8 po ay magbubukas na po itong Vicente Motorcycle. Talagang mura ang pyesa. At siyempre kasamang Perdi, kasamang Odi at Haji at Hadja, si kasamang Raymond last week nakasama natin, at siyempre kung nakikinig siya, pwede siyang pumasok sa atin dahil talagang maraming ngayong naghahanap dito sa kanyang mga mugs na talagang maporma at mga kahit siya mo dalhin ay pangmatagalan. Tanungin lang kita, kasamang Perdi, yung mga binili mo kahapon na mugs na 5, saan mo ba pinadala ito? Pinadala rito sa Malasiki, Pangasinan, at dito ay marami mga tricycle dito, at isa yung bayo ko rito na meron tricycle, at yung mga bags na yun ay kinakamit nila sa kanilang tricycle, at isa sa mga sample nila, at nasiyahan naman sila dahil sa ito ay matibay na, maporma pa, at walang sagabal sa biyahe dahil ito hindi, kahit mabako ka, hindi ka mapuputulan ng rayos dahil ito ay aluminum na. Oo, hindi lang yan, kasamang Perdi, ay makikita mo naman kung gaano kaporma at kaganda. At ay nga dito kay kasamang Raymond, yung mugs ay ito ngayon maabot ito ng 10 to 15 years na basta wag lang itong mababangga talaga, ay pangmatagalan to. Kaya yung mga tagapakinig natin, nako, magpalit na po kayo ng mugs, sigurado pong tuloy-tuloy ang inyong pasada. At kasamang Haji, yung gustong magtanong tungkol sa mga problema sa mga motorcycle, nako, eto na po, tumutok po kayo at amin po kayo sasagutin. Sige, yung tanong na yung sinabi mo kanina sa akin na nag-text, go ahead. May kakadatanggap lang natin ng text kanina kasama June, at ito daw ba ang ating gulong kung halimbawa naputulan ng rayos, kailangan daw ito i-align or paano ba magandang gagawin doon sa naputulan ng anong tawag nito, yung spoke. Oh, yung rayos. Oh. Ay pagka naputulan ka ng rayos, kasamang Haji sa tagapakinig mo, lalo yung mga beginner hindi nila alam, ay dapat ito'y paalay nila. Pagka yan ay pinalay mo, yung kung ano lang yung naputol, yun ang papalitan. Habang inaalay kasi yan, medyo may napuputol. Ngayon, kung gusto nila na hindi na sila magpapaalay, siya nag-text sa'yo, siguro mas maganda ay palitan nila ng Silver Star na mugs para tuloy-tuloy ang kanyang pasada at hindi na sila yung magpapaalay pa, kasamang Haji. Ayun, napakaganda.
Robert, doon sa text mo sa akin at pinakamaganda yung papalitan mo na lang ng mags at wala ka ng palitan, hindi ka na mapuputulan ng spoke, rayos. Ay, napakaganda yung kasagutan ng ating kasamang John dito sa aming palatuntunan. Dito sa palatuntunan J&J sa Double D. Siyempre mga kaibigan, ako talaga namang lalo ngayon kasamang Haji, kasamang Odi at Hadja ay napakarami ngayon na estudyante. Di ba? Yun. Siyempre, yung mga tricycle ngayon, ang ginagawa nila ay mapapansin mo ay nagsasakay pa rin sila sa yung mga sumusundo na estudyante. Nilalagyan nila sa likod, doon nakasabit yung mga estudyante natin. Alam mo kasama, John, doon sa aming probinsya sa Mindanao, dyan sa lalo na sa parting Surigao, makikita mo hanggang sa bubong. Puno-puno ng mga estudyante. Pero, alam mo, kasamang Haji, dapat ito ay pagbawal. Kasi, alam mo, siyempre, mga bata yan, malilikot. Baka mamaya, pag tumatakbo na yung motor, siyempre, ibang driver, hindi nila iniisip yung katayuan ng ating mga estudyante ay bigla nilang patatakbuhin. Pag nalaglag ito, ay ito ay mapipilay o masasagasaan ng kasunod. Kasama John, lalo na pag preno. At saka ngayon ay tag-ulan, madulas ang daan. Madulas. Ngayon, kasamang Haji, sa mga bibigyan natin ng konting tip, itong ilan nating mga driver, na pagka alam nilang madulas, ang dapat ay tingnan din nila ang kanilang mga gulong. Pag ang gulong nila ay pudpud na, ibig sabihin yung madulas manipis na, at kalbo na, ay dapat magpalit na sila ng gulong. Ano ba dapat nila ipalit na gulong? Ang dapat nila ipalit dito ang Silver Star Cycle Wheel. Yun, napakatibay. Diba? Silver Star. Yan ang dapat nila na ipalit, 6-ply yun. Diba, Hadja? Yun ang dapat. At kumakagat sa sa lupa. Oo. Kasi pag ipinarenom yan, kapit hindi madulas kapit, Oo. At kasamang Hadja, at si kasamang Odi, meron natin tatanong. Sige. Meron dito kasamang yun na katanungan tungkol dito. Andar ang motorsiklo niya, malakas na andar. Revolusyon. Pag pinatakbo niya, ayaw umusad. Ano ba ang problema nitong motor na ito at malakas na ang revolusyon? Kaya lamang, ayaw umusad ang sakyan. Yun, napakaganda ng katanungan na yun, ang kasamang Odi. Alam mo, pag sa mga tagapakinig po natin, tulad ng nagtanong kay kasamang Odi, pag ang motor po ninyo umaandar at ayaw, pag ikinamboy ninyo ayaw pumasok, ang ibig sabihin ng kasamang Odi, sunog na yung clutch lining. O yun, ang dapat ninyong gawin dito, palitan nyo ng clutch lining, tapos papalit ng gasket sa kanan, tsaka yung oil, gasket maker. Yun lang po ang papalitan ninyo mga kaibigan, hindi ibababa makina, bibiyakin lang yung kalahati. Yun, pag napalitan na yun, tanggal na yung tinatawag na sliding clutch o kaya yung clutch lining talagang sira na. Kaya ayaw lumakad. Sunog na yun. Yan, narinig mo kasama nga Joe ang paliwanag ng ating doktor ng tricycle, ng motor na si kasamang Jong Cabanyog. Ito, kaya sige, kung ano man ang mga kailangan pa nyo na mga dapat na isangguni, huwag magatubili. Tumawag lamang po sa J&J sa Double D. At matutugunan ang lahat ng mga problema na inyong mga motorsiklo. Okay, kasamang John Balik. Yan, nakita po ninyo. At hindi lang yan kasamang Odi, kasamang Hadja at kasamang Haji, sa mga tagapakinig natin. At siyempre, alam mo naman, ay ngayon maraming mga estudyante. Dapat ang ating ang pipiliin nila, mga driver ng motor, ay unang-una, ang gagawin nila, kukunin nila yung body number. Minsan kasi maraming mga estudyante na sabik, na nakakaiwan ng gamit sa motor, di ba? Karino sa mga ibang estudyante natin, may anak mayaman, magaganda cellphone yan, di ba? Pag naiwan yung cellphone at naiwanan doon sa tricycle, merong ibang driver, may iba na driver na sinasamantala at pag nakita nila na importante, hindi sinusuli. Meron namang nagsusuli, di ba? Yun, at pag-usapan niya natin yan, siyempre, at sa tagapakinig natin, kasamang Haji at Hadja at kasamang Odit, kasamang Perdi, siyempre, tayo muna ay magpapakilala ng ating himpilan. DWWD, Armed Forces Radio,
1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng kawal ng bayan ay kasapi ng KBP, Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng alas 7:29 ng gabi. Ito ang himpilan ng kawal ng bayan. Armed Forces Radio, DWDD. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts. Katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts, at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almansa, Las Piñas City. O tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this cut, so scream. Pre, kamusta ang biyahe? Okay sana, kaso madalas naman nagkakaproblema din ko. Grabe, kung di bumulaktot, pag minalas-malas pa, ay mapuputulan ng rayos. Kaya lagi na lang akong nagpapagawa at nagpapalay. Umiiyak na nga ang bulsa ko sa laki ng abala nito at gasto. Pare, isa lang ang solusyon dyan. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Tularan mo ako. Maganda at maporma na ang motor ko, matibay at pangmatagalan pa ang mags ko. Silver Star Cycle Wheels. Kasangga mo sa hanap buhay. Yan ang lahing maporma. Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi ulit sa inyo mga kaibigan. Tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Kasama natin ating mga co-host, si kasamang Perdi, Odi, Haji at Hadja. At syempre pag-usapan natin kasamang Haji. Di ba tulad ng sinasabi natin sa ating mga estudyante ay dapat tingnan nila yung body number ng motorcycle. Dahil napakarami ngayon na nag-aapura yung ating mga estudyante. Siyempre, sabik sa eskwelahan Tama. may dalang gamit, hindi ba? Oo. Naiiwanan. Ano ba masasabi mo rito? Isa pang ano natin dyan kasaman Jun, dahil minsan may mga tricycle na barumbado, minsan may alalay. Yung mga alalay nila, minsan yun ay mga nangaagaw ng mga kagamitan ng mga estudyante. Tama ka doon. Kaya kailangan dyan, yung mga panawagan natin ito sa mga magulang, sa mga estudyante na mag-ingat sila dun sa mga sasakyan nila na may mga alalay. Kasi hindi dapat yan magkaroon ng alalay yung mga Tama ka. tricycle na yan Hindi lang yan, nakakasamang Haji, medyo doktungan ko. Ang dapat dyan na sumita sa kanila, yung kanilang president Oo. ng asosasyon, di ba? Asosasyon. Yung ATODA at yung Yun. mga board of director. Yun. Kasi, tama ka, kasi minsan kasi ibang mga driver nakita ko, kasama yung kanilang asawa, nakabuntot. May kasama pang bata. Bata, Di ba? Pero ito, sa tingin ko dito, kasi ito, kanina ito subdivision Under pwede itong bigyan ng aksyon ng president ng association Matuda, at pati yung barangay captain ay pwedeng may kapangyarihan naman sila Totoo na sitahin itong mga ilan nating mga driver na nagiging pasaway, di ba? Pasaway, oo. Kasi kawawa naman yung mga kinukuha nilang pasero, walang maupuan. Dahil meron na silang mga alalay nakasakay roon. Tapos minsan yung mga kagamitan, yung mga kagamitan na estudyante ay kinukuha nila, lalo yung nabanggit natin kanina. Yung naiwan. Naiwan. Kaya yung may kaya sa buhay ng mga estudyante. Ang kaganda ng cellphone niyan. Pinag-interesan yung mga bag. Hindi lang yun, pati yung bag. Pati yung cellphone, di ba? Kasi alam nila yung cellphone ng mga kabataan na nandun sa bag. Saka hindi lang yan kasamang Haji at kasamang Odi, Hadja at kasamang Perdi. At siyempre, ang ating mga estudyante ay dapat, ang gawin po ninyo ay kahabang kayo po ay pinag-aaral ng inyong mga anak, ay ng inyong magulang, ay itong mga kabataan natin, ay dapat mag-aral sila. Kasi marami kasing mga magulang, hindi alam ng mga anak, ng mga estudyante natin, na ang kanilang mga magulang,
magulang, di ba? Naglolon yan eh. Oo, Nangungutang totoo yan eh. totoo yun, Para lang totoo may pambayad sa eskwelahan. Pambaon. Di ba? Dapat bigyan ng importansya ng ating mga estudyante. Oo. Di ba? Hindi ba sana kung katulad ng anak ni kasamang Perdi? Tanong nga natin si kasamang Perdi dahil Oo. alam ko kasamang Perdi may sponsor, hindi nagbabayad yung kanyang anak dahil matatalino. Ikaw ba kasamang Perdi? Ilan ba yung anak mo? 3 yung ano ko, dahil yung dalawa nga graduate na eh. Oo. Yun na lang bunso mag-grade 7. Grade 7. Bali high school, ngayon naging grade 7. Aba. Doon nga, pinasok ko sa private school, ang napapaaral naman doon yung anak kong panganay. Yung anak mong panganay. Siya na babae, no? At yung namang pangalawa ko, yung graduate ng political science, mag-aaral siya ng law. At yun nga, i-sponsor na lang pinsan ko na konsyal. Ako. Ay sana, siyempre, napakasarap nung may nag-sponsor sa iyo. At siyempre, ipag-pray na lang natin ang iyong anak ay talagang maging abogado. Siya, ganda lalaki ng anak niya eh. Siyempre, kung anong gwapo ang father, siyempre, gwapo ang anak, di ba? Ngayon, sagot ko na lang ron, pamasahe. Yung anak ko naman maunawain, magwa-working student siya. Yung nga sa GMA 7 eh. Sa Channel 7 niya. Yung sa Reporter's Notebook. Siyempre sa mga tagapakinig natin, pwede sila tumingin at tingnan yung kanyang anak dahil ito yung mga nagre-research, yung mga researcher. Di ba? Researcher, yun. Ay talagang masipag yung anak niya eh. Sige, go ahead, kasama Perdi. Yun nga, sa pamamagitan ng tulong ko at tulong rin sa sarili nila, at lumaki silang matatalino. Papasalamat din ako sa Panginoon na binigyan ka ng magandang anak. Binigyan ako ng matatalinong anak at masisipag mag-aral at hindi pa lumalabas ng bahay. Tama ka. Ang kagandahan din kasama Jun, sa mga batang matatalino ay diyan sila nagkakaroon ng inspirasyon. Scholar. Saka inspirasyon sa pag-aaral. Yun. Tsaka ito di mga politiko na nagbibigay ng scholarship sa mga kabataan ay estudyante. Estudyante ay nagpapasalamat ang mga magulang at mayroon tayong mga politikong ganoon. Yun, katulad ng binagat ni kasamang Perdi, yung konsyal ng Las Piñas, si Konsyal Medina, tama yung kanyang ginawa, kaya tama lang na siya ay nanalo dito sa Las Piñas dahil ibinabalik niya sa ating mga kababayan at siya ay tumutulong. At hindi lang yan, pati ang mayor ng Las Piñas, si Mayor Nene Aguilar, nagpapaaral din yan, pati yung mga vice mayor. Halos lahat ng konsyal sa buong Pilipinas at mayor at talagang sila ay tumutulong. Kaya sana ay pagpatuloy ninyo sa ating mga kababayan ang inyong pagtulong. Hindi ba kasamang Odi? Ikaw ba kasamang Odi? Yung nanalo mong konsyal na binabanggit mo, sino ba yung mga tinulungan nito? Yung nanalong konsyal sa katawan ni Konsyal Eric Atienza at Mayor ng Butik. Nagpapasalamat ako ngayon sa kanya dahil una sa lahat, yung anak kong first year college, kalahati nung tuition nun ay sinagot ni Konsyal Eric Atienza. Kaya ako'y nagpapasalamat ako, scholarship din siya. Kaya ako'y labis akong nagpapasalamat sa kanyang pagtulong sa aking anak. Yan, kasama yun ay panganay na anak ko yan. Na doon nagtapos sa Palawan. Kaya ako'y hindi lang doon sa anak ko ang tinutulungan ni Konsyal Eric Atienza. Marami para siyang tinutulungan mga estudyante. Yun. Kaya yan ang sinasabi ko sa kanya na talagang walang humpay. Mayaman man siya o mahirap man. Wala siyang pinipili pagdating doon sa tulungan. Yan ang masasabi ko lang dito kay Konsyal Eric Atienza at hindi lang sa kanya, yung kanya pang misis. Talagang ganun din silang dalawang matulungin. At kaya mabuhay si Konsyal. Si Konsyal Eric Atienza muli. Okay, balik sa'yo kasama dyan. Yan po mga kaibigan, talagang napag-uusapan lang natin. Siyempre, back tayo sa tungkol sa motorcycle at alam mo naman kasamang Haji at yung iba nating mga driver ng motorcycle dapat sana ay lalo kung umuulan, hindi ba? Napapansin niyo pag umuulan tinatamad ng mamasada ang mga tricycle driver
dahil natatakot silang mabasa. Ngayon, yung iba nating mga estudyante ngayon na talagang dumadagsa yung pagsakay sa mga bawat atoda tricycle, sana ay gumawa ng paraan ang mga presidente ng atoda, ang board of director, na pagka umuulan ay dapat ay gumawa sila ng programa, yung kanilang mga driver ay magkaroon din ng plastic o kapote, di ba? At yung sidecar naman ay lagyan din ng trapal para yung sasakay ng mga estudyante ay hindi mababasa. Tapos, dapat ang gawin din nila, dahil ito naman, dito sila kumikita, hindi ba, kasamang Perdi, Hadja at kasamang Hadja at Odi, pagka sasakay yung estudyante, dapat mayroon naman silang pondo kasi merong daily collection dyan Maglagay sila ng isang tao na ito yung tagapayong sasakay sa isang motor na para na sa gano'n yung mga pasero, hindi lang mga estudyante ay hindi mababasa at hindi magkakasakit. Hindi nyo napupunahan ang nangyayari pag umuulan, nag-aagawan nag-aagawan. Kaya yung ibang mga estudyante nagkakaroon sila ng trangkaso, sakit sa umaga, ay sana ito ay masilip ng presidente ng Atoda Tricycle dahil baka misan yung kanilang mga anak ay mangyari din sa kanila, hindi ba? Pero sana ito ang gawin nilang maisip na pagsasakay ang mga estudyante ay lagyan nila ng payong at huwag mag-aagawan para hindi mabasa. At kung umulan, turuan nila ang kanilang mga driver na huwag titigil sa kanilang pagdadrive dahil para mabigyan ng tulong ang ilang mga estudyante. Alam mo na nangyayari minsan sa mga atoda, hindi ba? Nawawala ng motor. Ang pumapasok yung mga jeep, di ba? Mga jeep na mga nasa labas na pagka pumasok naman, nagkarga yung mga jeep, aawayin nila. Aawayin nila kaysa nangago ng pasero. Kasi yung mga pasero, pag ano ang jeep ang papasok, hindi sila mababasa. Yun, Yung tricycle, mababasa sila Mababasa, totoo ka dyan. Kaya dapat sa mga tagapakinig natin, kayo po, ang gagawin ninyo ay basta umuulan, kayo huwag titigil at nakahanda na ang inyong payong at yung kapote nila. Kung kailangan magbota sila, pwede silang magbota. Ikaw ba, kasamang Hadja, ano ba ang pananaw mo pag umuulan? Sige nga, kasamang Hadja. Siyempre, ikaw Lapit ka ng konti. Pasahero ka, gusto mo ng safe ka sa ulan. Iisipin mo paano ka makakasakay ng sasakyan na hindi ka mababasa ng ulan. Yun. Wala kang dalang payong. Siyempre, iisipin mo sana yung driver, salubungin man lang ako ng payong para makasakay ako ng hindi mababasa. Kasi ang nangyayari naman, Hadja, at Hadja at Odi at kasamang Perdi, ay pila-pila naman ang tricycle di ba? Siyempre dapat kung sininaw na, ito yung alalayan mo muna. Di ba? Ganun dapat ang gawin nila. Sana may isa man lang taga-salubong sa pasahero. Yan ang dapat gawin ng presidente ng Atoda at ang board of director. Hindi, kasama dyan, pwedeng gawin dyan, yung pinaka-driver ng motorsiklo ay meron siyang sariling payong. Habang hindi pa siya tumatakbo, hindi pa tinatakbo yung kanyang pasahero, papayungan niya yung sasakay doon sa sidecar niya. Hindi, siguro kasama nga, pwede rin yun, pero mas maganda pa itong ating rekomenda. Kasi yan Atoda, may samahan yan di ba? Meron kasing nangungulekta dyan Dispatcher, may dispatcher. Ayun yan, may nangungulekta, may dispatcher, di ba? Anong nangyari kasi sa Atoda Treasurer? Dispatcher, Atoda, trabaho. Kumuha sila ng isang tao na kanilang bigyan ng sweldo na pagka umuulan, ay bigyan nila ito ng tulong. Hindi lang yan kasamang Hadja at kasamang Perdi at Odi. Alam mo, maganda pa pag-usapan din natin, mga taxi din. Yung mga taxi sa mga mall ngayon, siguro napapansin ninyo, yan ay nakapila, pero pagka umuulan, doon sila, hindi lang yan, pati na sa labas, alam mo ba ang ginagawa nila? Nangungontrata sila ng pasahero. At bawal. Namimili. Bawal yan, yung pangontrata na yan. Yan ay pinagbabawal ng LTO, yung pangontrata ng mga taxi driver. Yun, tama ka doon. Kasi alam mo, kasama nga Hadja at Odi at kasama Perdi, ay yung marami kong nakikita, marami nagrereklamo sa atin na ilang mga driver ng taxi ay pagka malayo, lalo kung malayo, sasabihin sa kanila ay sila gagarayan na. Pero gagarayan na, pero ang nangyayari ay ito na ay namimili ng pasero. Siyempre, kasamang Hadji at Odi at kasamang
Perdi, tayo muna, balikan natin yan, tayo muna maghanap buhay. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts. Katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts, at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts, sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City, o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this cut, so scream. Kamusta ang pasada, pare? Ay nako, kung saan naman malakas ang pasada ko doon pa nagloko ang rayos ng rim ko. Di naman ako pre nagkulang sa pagpapanay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Tibay ba ang hanap mo? Umiwas ka sa abala. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Sa abot kayang halaga, subok sa tibay, maporma pa. Silver Star Cycle Wheels. Yan ang lahing maporma. Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Nako, 15 minutes na lamang. Matatapos na ang programang JJ sa Double D. Siyempre, huwag kayo lilipat ng talapitan. Meron pa rin pong susunod sa ating programa, ang ating paninindigan. At siyempre, kasamang Perdi, Odi at Haji at Hadya. Oh, ano ang tanong, kasamang Perdi? Go ahead. Meron katanungan to si Alex Reyes na isa siyang tricycle driver. Oo. At ang problema niya ay malakas sa gasolina yung kanyang motor. At ngayon ay meron lumalabas na in-advertise na Kawasaki Boxer na 150. Matipid daw sa gasolina. Yun ang advertise nila. Ano ba pagkakaiba nito? At sinasabi nila matipid yun at yung kanyang tricycle hindi matipid. Alam mo, sa nag-text sa'yo, siyempre, sa makina pa lang, malaki na, 115, di ba? Pagka ang isang makina ay malaki, siyempre, tatako din sa gasolina yan. Di ba? Conforme doon sa sprocket. Sa sprocket na nakakabit sa motor, tapos yung carburetor, kung malaki ba, siyempre, pag malaking carburetor, matako sa gasolina. Ay, yun ang totoo nun. Dapat ay kung gusto nila ng matipid si gasolina, ang kunin lang nila ay yung pwede na yung 110. 110. Oo. Yun naman kaya naman yung tricycle na sidecar. Kaya, dahil alam mo, dyan sa may parting Kabanatuan puro 110 lang yung mga motor na nilalagyan ng sidecar. Yun ang dapat nilang gawin. Yun. At ikaw kasama Haji, meron ka bang katanungan? Go ahead. Wala pa. O siya mo, Odi. Ito, magkatitiks pa lang, kisarap-sarap ng takbo nitong tricycle. Nako, sige. Biglang maminto, biglang namatay itong makina ito. Katitiks pa lang nito ni Jimmy. Ewan ko kung paano, ano ang nangyari dito at maganda rin naman daw ang takbo ng motor niya ay biglang huminto. Nako, ang problema niya na kasamang ito kagandahan nito kasamang OD sa mga tagapakinig natin. Pagka po ang inyong motor tumatakbo kayo, bigla huminto, unang-una tingnan nila yung tadyakan. Kung ito po ay natatadyakan, ang ibig sabihin nun, ang problema baka nabasted yung spark plug. O kaya baka bumigay yung CDI, kaya huminto, namatay. Pero pagka ang motor po ninyo ay nakahinto kayo at tinadyakan ninyo at natatadyakan, ay wala akong problema sa makina nito, kundi ang problema nito sa electrical. Ano ba yung mga electrical sa mga tagapakinig natin? CDI, diba? Spark plug, diba? Yun ang dapat gawin ninyo sa inyong mga motor, mga kaibigan. Di ba? Sige, ano pa? Yun lang ang... Nangyari sa akin yan, nakasakay ako sa tricycle. Nung malapit na ako sa bababaan ko, umistop yung makina nung... Motor nyo? Yung motor? Ng tricycle. Sabi nung mama,
sige, lumipat ka na lang sa ibang Sa ibang tricycle, oh. Nung babayaran ko siya, ayaw tanggapin, malapit na ako. Oo. Naawa ko sa mama, ay, hindi ko naman may advice kung Ah. anong gagawin doon sa tricycle. Hindi, pagka nga, yun nga. Kasi conforme nga alam mo, maganda rin makikinig sila sa ating programa sa mga driver ng tricycle, lalo yung mga beginner, yung mga bago. Baka naman mamaya, bago yung motor, ay naubusan lang ng gasolina. Pwede din gasolin. Natuyuan. Pero, meron din reserve yun. Baka hindi, kasi maraming ibang driver na hindi rin nakakaintindi, di ba? May reserve naman yun. Pwede naman nilang i-reserve. O, i-reserve lang yung fuel cap para na sa ganon ay umandar uli yung kanilang motor. Pumasok uli yung fuel tank, yung gasoline sa carburetor. Yun, sabihin mo kasama nga Odi sa nag-text sa iyo, di ba? Yan ang kasama ng ating kasamang si John at yan talagang eksperto sa anuman na klaseng motor. Okay, at siguro narinig mo yung paliwanag. At hanggang sa kasalukuyan, tila hanggang ngayon andun. Hindi pa umaandar ang motorsiklo niya. So yun ang kailangan sa problema. Pag ayaw mandar, tingnan muna niya, spark plug. Ngayon yung spark plug, ilagay niyo doon sa, tanggalin niya, tadyakan niya, tingnan niyo kung merong kuryente. I-on niya yung susyan, yung ignition switch. Pagka tinadyakan niya yun at may lumalabas na kuryente, halimbawa ay sabog, ibig sabihin spark plug lang yun. Pero pagka buo, baka mamaya may kuryente naman, baka walang gasolina lang. Yan, inisa na ni kasamang Jung kung anong pamamaraan mo dapat gawin yung motorsiklo mo. Okay, at lagi makinig sa JJ sa Double D. Ako, siyempre, sa mga tagapakinig natin, marami po kayong matutunan sa amin. Kunyari po, ang inyo pong mga motor, meron kayong, siyempre ngayon, ay may sidecar. Ano ba dapat nyo ilagay ng sprocket sa inyong mga motor? Ano ba, ilang cc ba ang inyong mga motor? Para na sa ganon, ay lumakas ang takbo ng inyong mga motor. Pagka po ang motor po ninyo ay 150 or 155 or 175, pag may sidecar at patag, kumuha po kayo ng ballpen. Ang una po nyo ikakabit, pwede po nyo gamitin ang 42-14. Ang likod po ay 42. Yung harap ay 14. Pag medyo gusto pa ninyo na medyo malakas ang hatak, pwede nyo lagyan ng 44 o 45. Pero pagka naman may akyatan at loaded, sabi nakapulang yung pasahero, ay pwede naman yung lagyan ng 48, 51. Tapos sa harap, pwede nyo lagyan ng 14 lang. Low speed na ho yun, mga kaibigan. Pero pagka naman gusto naman nyo na matulin, kumuha lang kayo ng ballpen, pwede nyo lagyan ng 38, 15, or 14. Yan ang mga high speed, mga kaibigan. Ikaw ba kasamang Hadya, meron bang tanong sa iyo? Wala? Ako talaga yung aking mga kasama, mga kaibigan, medyo masasaya sila. Dahil basta nakasama natin dito sa programa natin, lalo na pagka malapit na po kami magtapos, ay makikita po ninyo, sila'y laging masasaya. May pahabol dito kasama Sige, John. go ahead. Pahabol ito, kano na ng ating cellphone at sa hangin daw ng gulong ng motorsiklo or single ng motor, ilan ba yung dapat na hangin ng kanilang gulong? Alam mo, magandang katanungan yan. Pagka ang motor ninyo, gusto nyo malaman ng hangin, may gauge naman yun eh. Gusto nilang malaman, ay dali na sa vulcanizing. Subukan nilang 20 or 25 hanggang 30. Pantay-pantay na yun doon sa gulong nila. Kasi para na sa ganun. Kasi, napakaganda nito pagka ang motor ninyo, mga kaibigan, ay malambot, naiipit yung interior eh. Nasisira, hindi ba? Pag naipit, ano mangyayari? Mapaplat, hindi ba? Or mapaplat, kung hindi man, baka laging, maraming, madaling mabutas yung interior. Kaya dapat ang gawin nila ay parehas lang. At pwede nilang yung pindutin lang ng kamay. Yung gulong, kung ang gulong ay medyo matigas na, at pag sumakay, makikita mo naman, bababa yan eh. Pag bumaba, ang ibig sabihin nun, actual to, ay kulang pa sa hangin ang kanilang mga gulong. Pero dapat talaga yung maximum ay 25. Oo, 25 to 30.
Ayun, malinaw na sa'yo, kasamang Fred, ang dapat na hangin ng inyong gulong ay 25. Alam mo, kasamang Haji at kasamang Ode at kasamang Perdi, sana'y napakarami pa natin pag-uusapan para sa mga tagapakinig natin ay marami silang matutunan. Siyempre, meron na tayo lang minuto at bibigyan kita ng una natin pabatin si kasamang Haji, 1 minute kasamang Haji. Batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Go ahead. Okay, good evening sa ating Armed Forces Chief of Staff, General Emmanuel T. Bautista, at ang ating Commander ng CRS Armed Forces of the Philippines, Brigadier General Rolando Yungko. G. Yungko. At sa ating Station Manager na si Captain Emmanuel Jasin, ang ating technician, si Engineer Ronald Angeles. Ronald Angeles, at ang ating si Tata Greg, ang ating kasamang Tani Bilano, si Raymond Raymond Villanueva, at sa ating mga kasamaan at sa ating mga kapatirang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dito na lang po kami at sa susunod na programa namin sa Lunes. Balik sa'yo kasamang June. Yan po mga kaibigan, si kasamang Haji. Siyempre, si kasamang Ode, 1 minute. Bati ka. Okay, at magandang gabi po muli. Muling binabati ko itong kasama natin na wala pala rito sa kasalukuyan, si kasamang Raymond Villanueva, Councilor Eric Atienza muli, Edith Atienza, Nina Umpad, Udi Rolailin, Bingbing, Yinyin, Jinjin, Eli Teresas, Raul Teresas, Tani Bilano, Noni Ilaya, Tata Greg, Ronald, and Malo Ilaya. At balik sa iyo kasamang John. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po mga kaibigan, si kasamang Odi, siyempre si kasamang Hadja. Bati ka, 1 minute. Magandang gabi sa lahat ng tagapakikinig. Binabati ko aking mga anak, si Nancy, si Mohan, si Ella and Peps, Angel, Honey and Noy. Mag-aral kayo mabuti. Yan po mga kaibigan, si kasamang Hadja. Siyempre sa mga tagapakinig natin, maraming salamat po. Lagi po kayo tututok sa programang J&J sa Double D. Every Monday po kami, 7 to 8. Siyempre binabati ko po si Tina Clemente, si Mami Cora, at si Keisher, at siyempre ang ating kaibigan, si Colonel Valiente at si Colonel Samudio. Binabati po natin at ang ating station manager, si Captain Emmanuel Jasin. Yan po ang ating boss. At siyempre ang ating pong AAP Chief of Staff sa pangunguna po ni General Emmanuel Bautista, AAP po, at ang ating pong commander ng CRS, si Brigadier General Rolando Yungko. Ako, magandang gabi po sa inyo. Kaya siyempre, wag ko kayo lilipat ng talapitan at meron pa rin pong susunod sa ating programa. Siyempre, binabati rin natin ang ating pong paninindigan. Sila po yan dyan po sa labas na talagang handa rin po silang magbigay po ng payo sa ating mga kababayan. Ang ating pong paninindigan. At siyempre, mga kaibigan, ay binabati rin natin ang ating mga tauhan dito sa J&J Motorcycle, sa panguna po ni Rochelle, si Berong, si Marjorie at si Sheila. Binabati rin po natin ang ating pong anak na engineer. Ito po ay si Arby na nakusan andyan sa lugar ng Davao. Ito'y kwento ang aking anak ECE. Pasado yun sa board, kaya napakasipag. At pinabati ko rin yung aking panganay na si Jerby. Ito, gagraduate naman to next year. IT naman yung kanyang course. Kaya magsipag-aral kayo para sa ganon ay hindi kayo maghihirap. Iyan ang pamana namin bilang isang magulang na mapagtapos ang ating mga anak at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Siyempre, papasalamat tayo sa ating duty technician, sa ating engineer kay Mr. Ronald Angeles na nakusahan siya po lagi natin kasama dito sa programang J&J sa Double D. At at siyempre sa ating mga nakasama po dito sa ating mga host, si Haji, si Odi, at si kasamang Hadja, at si kasamang Perdi. Pasamantala lamang na meron po siyang inaayos sa labas at medyo nawala po sa atin. At wag ko kayong lilipat ng talapitan. At maraming salamat po
para po dito sa programang J&J sa Double D. Ito ang J&J sa Double D. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces ng Philippines. Ang DWDD himpilan ng kawal ng bayan ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng alas 7:59 ng gabi. Ang pagkain sa bawat mesa ay mahalaga. Pero kung tayo ay walang tiyaga, wala tayong ihahain